Yun? Ito sinakalimutan yun. 13. Kaya every second Saturday of the month, tayo ay magpapasalamat sa Panginoon. Dahil dinako na naman po tayo dito. Meron akong i-share na nabasa ko sa Bible na sabi ko, Lord, thank you for this message. Ang sabi doon, Jeremiah 39 verse 18 ito, na sinasabi, dahil sa ating pagtitiwala sa Panginoon, ibinigay niya ang ating buhay bilang reward sa ating pagtitiwala. Kaya, iniingatan tayo, pinoprotect tayo, at yung He saved us because He loves us because we trust Him. Ang daling sabihin niyo, ang daling sabihin niyo, Lord, I trust you. Pero pag hindi ito galing sa ating puso at walang kapangyarihan ng Panginoon, napakahirap yung salita yun. Kaya sa umaga po ito, my dear co-seniors, let us all have that feeling, that spirit to trust the Lord so that every day, yung mga kagaya niyan I thank the Lord, I've celebrated my 67th birthday noong April 10. Kaya ako ay nagpapasalamat dahil isang taon na naman ang ibinigay sa atin ng Panginoon, na alam ko bawat isa tayo ay may kwento ng ating birthday. Hindi man tayo pare-pareho ng araw. Meron birthday ng March, April, May. Doon sa 12 months a year, meron nag-birthday sa atin. And every time that God allowed us to celebrate our birthday, it's a kayamanan para sa ating Panginoon. Kaya doon pumapasok yung sinasabi ng Panginoon that we trust Him, He will give our lives as a reward of that trust na meron tayo. Amen po! So, yan po ang ating pambungad na bati sa ating lahat. Ako ay masaya, kami ay masaya dahil napakaganda at napakainit ang ating aura sa umaga po ito. Pwede po na palakpakan natin ang Panginoon at tignan natin ang ating katabi at sabihin, Sister, salamat at nandito ka. Amen. At bilang panimula ng ating gawain, kinatawagan ko po ang ating kapatid, Sister Aldavid, sa ating opening prayer, then followed by our worship sa Panginoon sa pamamagitan ni Brother Jay. Sige po. Thank you, Lord. Sige po, tayo po tayong lahat at tayo po na po ay papasalamat at magpupuno sa ating Panginoon Jesus. Thank you, Lord. Tayo po ay tumikit. Thank you, Jesus. Purihin po natin ang Panginoon sa sarili po natin kaparaanan sa oras po ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po, Panginoon. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa isang pinagpalang araw na muli niyo pong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Diyos, at kami po ay nakarating dito, Panginoon, sa iyong sanctuaryo na ligtas, Panginoon, sa iyong protection, sa iyong biyaya, sa iyong sukdulang biyaya. Kaya, Panginoon, sa oras nito ng aming pagpupuri, ng aming pag-awit, ng aming pagsamba, Lord God, naibigay po namin ang aming pinaka-the best sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang inyong lingkod na magbabahagi ng iyong salita, ang mga music ministers, O God, at ang bawat isa po sa amin. Kalimutan po namin, Lord God, ang lahat-lahat ng mga sitwasyon sa aming buhay. Sa oras na ito, Panginoon, Ikaw lamang ang aming itataas. Ikaw lamang ang aming pupurihin, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ibinabalik na po namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi lang. Amen. Hallelujah. Sige po, at may mga sa Panginoon. Nakita ko po na maraming excited po tayo ng first worship kay Lord. Hallelujah. Sige po, atin po simulan ang ating papuri sa Panginoon.
sapat ang Diyos na tapat. Ang Diyos na tapat. Ang Diyos na tapat. Hallelujah! Yes, Lord! Thank you, Jesus. Hallelujah. Talagang kay sarap purihin ng Panginoon kasi siya ay tapat at siya ay dakila. Hallelujah. O Diyos, maraming salamat po sa umaga pong ito, Panginoon, na kami ay binigyan mo ng lakas, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kasagutan sa lahat ng aming panalangin, Panginoon. O Diyos, lagi kang mapurihan sa aming buhay. Lagi kang may taas, Panginoon. Tunay ngayon sinabi mo, Panginoon, ang lahat ng naniniwala sa iyo ay bibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Purihin ka, Panginoon, sa bawat season ng buhay namin. Dakila ka, Jesus. Dalangin ko makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawin mo ang ulan, nais masilayan ang kawalatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Jesus. Oh, Jesus. Dalangin ko. Ikaw ba rin ang purihin ka? Oh Diyos, lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Diyos, lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Jesus. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa
Magandang umaga at pinagpalang umagang muli sa bawat isa sa atin. Bago tayo dumako dun sa hihintay natin salita ng Diyos na ihahatid sa atin mamaya, gusto kong makita ng Diyos kung sino yung mga nandito sa pamamagitan ng pagtawag ng inyong pangalan. Kailangan itaas yung at tumayo kayo para makita kayo ng Diyos at tayo ay pagpapalain. Para bang pag nasa school tayo, diba? Roll call, kailangan present, ganyan. Present, ganyan. Tayo, naalala ko yung preaching ni Bishop nung Miyerkules. Tayo pala habang tumatanda, tayo pinapalakas at pinapalakas. Sino yung nandito nung Miyerkules? O di ba kaya sino senyorito ang malakas? Lahat tayo lumalakas, di po ba? O kaya pag tayo ninyo, mabilis. Pag upo mabilis para exercise, di ba? Okay. Meron tayong mga 38 na nakaregister dito ngayon at tatawanin ko isa-isa, tapos tumayo, maupo, parang exercise po ba yun? Okay. Unang-una, siyempre, yung ating Pastora Edith. Tayo, okay. Mirna Ginto. Okay. Teresita de Jesus. Okay. Si Enet Chandabacar. Tayo, ayan. Corazon Frasco. Okay. Presi Santiago. O yan. Tandaan natin yung mga mukha kasi minsan, pagka tayo mga nagkakaedad na nakakalimutan yung mukha. Okay. Ensinik daw. Ayan. Angelita Viray. Ayan. Si Leonor Mendoza. Ayan. Emil Santos. Rita Santos. Ayan. Yan ang mag-asawang kainggit-inggit. Hindi naghihiwalay yan. Holding hands pa pag naglalakad. Aurora David. Yolanda Puruganan. Seni Napaw. Antonio na. Wala si Antonio Napaw, ano? Wala siya. Violeta Santos. Yan. Very good. Narinig yun ng Diyos. Palagay ko, sister, pagpapalain ka ng gusto niya. Lilian Canlas. Yan. Leonora Fabian. Yan. Anita Malyari. Yan. Alina Flor Poblete. Yan. Very good. Talagang strengthen si Sister Alina Flor. Maripe Malyari. Yan. Evangeline Eugenio. Yan. Marina Villanueva. Yan. Romeo Ramos. Yan. Very good, sister. Biglang nagliwanag ang mundo. Adelina Thomas. Yan. Yan ang kauna-unahan dumating. Pinakakasanda pa yan. Okay. Nenita Cariol. Yan. Si Lita Magallanes. Yan. Corazon Javier. Yan, magkapatid po yan. O, Elena Bautista. At saka si Brother Oscar Bautista, Mr. and Mrs. Binyan. Dati Randy. Yan. Miles Fajardo. Okay. Julie Salvado. Okay. Ba't nawala na yung sumisigaw? Celia Castro. Yan. Monina Lucas. Lorna Canlas. May Ballesteros. Tito Vic Ballesteros. Gloria Paras. Okay, and last but not the least is Diana Infante Jimenez. Sino po ang hindi natawag? Natawag si Sister Elena. Lahat natawag? O kasi baka hindi narinig ng Diyos, hindi niya ipapakadala yung kanyang blessing. Okay. Maraming salamat po. Tayo ngayon ay
makikinig na sa salita ng Diyos na ihatid sa atin ni Pastora Edith. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon sa kanyang buhay. Thank you, Lord. Hello? Hello? Kayo. Hello? Hello? Yan, good? Lagi siya nakasuporta sa atin. Ano man ang mangyari sa buhay natin, God is always good. Amen! Okay. So, lahat may malakas. Amen! Tingnan mo ang lakas nyo. Kaya nyo? Sigurado kayo? Good. God is good. Masaya na malungkot ako dahil po yung isang care group member ko, dahil po sila, original po sila, ay umuwi na sa Panginoon. Yung original dito, Sterlita doon, yung nawala na sa Panginoon, yung wala po sila dito. Kasi diba, kahit senior, hindi man nag-aaday ng senior, ayaw nila masabi senior. Anyway, alam po ninyo, sa buhay po natin, dumarating na dadapa po tayo. Physically, nadadapa tayo, lalo na maliit tayo, diba? May madapa sa mga pag natin. Naalala ko yung isang kaibigan natin, kilala yung Dr. Emane, may talisod siya kaya kung sa may course na kaya. Kaya nung lumis wala siya. May talisod siya pala na ang siya doon sa hindi na yayakin. Anyway, pero tumayo, siyempre tayo po nakakatayo. Pero pag minsan, on our spiritual life, pag nadapa tayo, minsan umaatras tayo. Kasi nakakaranas tayo ng kumisan ng mga pagsubok na parang hindi natin kaya. No? Pero dahil sa Panginoon, nakakayanan po natin. So pag-usapan po natin dito, yung paano tayo mag-persevere sa Tagalog. Magpursige tayo. Magpursige tayo kahit na ano ang dinadanas at daranasin pa natin. Bakit? Kaya alam po natin, meron tayong Diyos na sumusuporta sa atin. Amen? So may umaga, basahin po natin sa Tagalog, ang unang Korinto 15:58. Sabi dito po, kahit, diba? Yun, basahin nga natin, tumayo po tayo, basahin natin na malakas. 1, 2, 3. Kaya na mga minamahal sa kapatid, magpakataka kayo at huwag maningan. Maging masipag kayo dahil sa pagpapalimutan sa Panginoon. Dahil alam nila hindi manasayo ng inyong mga kapatid para sa Kanya. Ama, salamat po sa inyong mga salita na aming pagpupulayan sa umaga nito. Mga salitang galing sa kaibuturan ng puso mo na ipinahayag ni Pablo sa mga Korinto na hanggang ngayon pinapahayag at napapahayag po sa iyong mga anak na tinawag mo, mga anak na nagsuko ng buhay sa iyo, mga anak mo na patuloy na naglilingkod sa iyo. Salamat po sa buhay ng bawat isa na pinalalakas mo. Hindi kami natitinag at hindi kami matitinag. Ano man pong pagsubok ang darating sa amin. Ano po ang problema ang darating sa amin. Ano man po ito pa yun. Sapagkat alam po namin, ikaw ang aming Diyos na sumusuporta. Alam po namin, nariyan ka lagi, hindi mo kami iniiwan sapagkat yan ang pangako mo. At nasasaad din na yung mga salita, pag ikaw ang aming pastor, hindi kami magkukulang sa lahat ng bagay, Panginoon. Alam po namin yan pa yun sapagkat nararanasan at patuloy namin nararanasan. Dumaan kami sa lambak ng kamatayan, Lord. Ikaw ay nariyan. Salamat po aming Ama. Patuloy kang maparangalan at mapurihan sa aking buhay at sa umaga ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, pag-usapan po natin ngayon, paano kahalaga ang pagpupursige. No, sabi ko nga kanina, ang pagpupursige, kuminsan, ay ayaw nating sa ating buhay, pag dumanas tayo ng problema, mabubusit ka rin kain. Diba? O kaya darating naman si Kristiyano na, dumarating pa yung mga ganito. Lumabas na yun sa bibig mo ba? Naranasan mo na yun?
Kung gano'n ang pagiging Kristiyano, at saka pa itong mga problema, nagkasakit pa, ganito lang kung ano na. Maglitanya na kanita. But then, because God is good, dumaranas tayo ng mga ganyan. Kamisan, alala ka pa ng panyaring. Duman ba kayo sa sino ang dumanas na alayang pamangan makapagkilamesa? Ala na yung abyas na datukan ng abyas. Ala na yung gasit ng kaya kang asul. Ala na kami yung 5 kaya bulsa mo. Di nung dinanas. But, pag tumuon ka sa Panginoon, hindi ka matitinag kasi alam mo kung sino ang iyong sinasandalan. Alam mo kung sino ang nagmamay-ari sa'yo. Kaya nga sabi, huwag kang matinag. Kasi alam mo kung ano ang gagawin ng Panginoon. Basta, kahit ala, way back po, no? Way back. Kaya, nung hindi pa ako Kristiyano, siyempre, pag hindi ako Kristiyano, mayabang ko. Sobra ako yabang. Bakit? Kasi manager ko eh. Ako narutos tao. Eh, gana-gana ko rin yung gawa, nagawa pa rin tao. Pero, gusto mo ako kanta, pamalabagan ko lang. Nanguri ko at atso. O yung, leho na akong ginawa rin. Nakilala ko ng Panginoon, beba na ako talaga. Miras kayang punto, bago na kong pisa, miras kayang punto, ba't ala kaming pamangan? Ala kaming, as in ala. Pero muakit, fantas to, wala kang pera kayong musa, kita sa gawalan ko. Talagang, ayoko yun. Dumating sa punto talaga kung wala. Pero God is good. Nagtumuon lang ako. Ngayon, hanggang po naman ngayon siguro, inaani ko na lang yun. Ngayon yun ako sasalita mo na. Pero dahil pera. Dahil ko pera. Ba't siya, Lord? Kailangan mo anini ako. Magpirma na ang cherry ako. Pirma ng cherry na. Bagong na lang. O sige, ito na yung bangko mo, ano? Ngayon, napagsisili, Lord, ka makanta. Iisipin po natin, yung pusong laging handa sa pagsunod sa Panginoon. Mahirap pa nito. Kumisan, tinidagan natin yung nasa likuran natin eh. Hindi natin kaya iwanan yung nasa likuran natin. Naalala ko tuloy si Daddy. Daddy, sorry gawin kitang halimbawa. Sabi sa akin nung nakaraang fellowship natin, Daddy, kumain ka muna. Sagot ba naman sa akin? Iya. Diyan ko kain. Naalala ko si Mama. Sabi ko. Nasa maganda talaga yan si Mami. Di mo ba iwanan? Iwanan mo na. Sino ba nahihirap? Sino gutom? Siya. Sino nahirapan? Masakit ang loob? Siya. Di ba? Nabibigay ba ng kaluburan sa Diyos? Di ba niya dinagay sa kamay ng Panginoon ang buhay ng kanyang asawa? Pag linagay mo sa Panginoon ang buhay mo, masaya ka. Iniiwan mo na yung nakaraan mong hindi magandang karanasan. Ang tinitignan mo yung karanasan na maganda kay Kristo. Sabi niya sa akin kanina, kakain na ako muna. Kakain. Magpursige tayo sa dapat natin magpatuloy po tayo. Bakit? Sabi po dito, una, ang pagpupursige ay nagbibigay ng katatagan. Maging matatag ka. Di ba? Bakit? Kasi katulad ko lang, maging tulak mo na yung tulak, mag-persevere ka. Kahit anong gawa ng kalaban, ka matutumbo. Kasi you are stable in the hand of God. You are stable in the love of God. You are stable sa pagmamahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Hindi ka naiiwan, hindi ka babayaan. Kailangan nakatuon ka lang sa Kanya. Ako pinagmamalaki ko yun. Hindi mo lang mayabang ha. Pinagmamalaki ko lang yun. Yung pag-ibig ng Diyos, ang siyang umahawak sa akin. Without the love of God, I am not here. You are not there. We are not here. Wala tayong lahat dito pag wala ang pag-ibig ng Diyos. Babalik tayo sa John 3:16. For God, so loved the world, He gave His only begotten Son. Dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama, binigay niya si Kristo sa atin upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay may buhay na wala yung pag-ibig ng Ama, wala lahat tayo ngayon. We have to persevere.
Magpursige. Kahit anong gawin ng tao, kahit anong gawin ng kaaway, gumamit pa niya ng mahal mo sa buhay, magpursige ka. Umibig ka. Nung pag-ibig ng Diyos nung sasayo, kaya mo. Di ba sabi nga nung linggo? Kahit sampaling ka dito, nakasulat lang sa Biblia. Bigay mo ito. Ako sawa na ako dyan. Ano yun? May kapal ng lupa ko. Balat ko. Balat kalabaw na. Hindi na balat sibuyas. Hindi ako nasasaktan ng gawin ng kaaway. Kasi binabalandra ko sa kanya. Binabalik ko sa kanya. Balik mo sa kanya. Wala siyang magagawa. Kasi you are in the hand. Amen. Magpursige po tayo. Nakakalimutan sa Tagalog talaga. Magpursige po tayo. Gumawa. Kasi yun ang nagiging matatag tayo lalo. Ang pag-ibig ng Diyos ang nasa iyo, ang pagpapakumbaba ng Diyos nasa iyo, lalo kang magiging matatag. Hindi ka matitinag ng gawin ng kaaway na pang-judo na ka man, pang-judo na ka man, bitutumba. Bakit? Kasi you are stable in the hand of God. Ang importante, alam mo kung ano ka at sino ka. Ikaw at ako ay anak ng Diyos na hindi natitinag kahit anong gawin nila sa atin ng kaaway. Kumisan pa nga mahal mo sa buhay ang ginagamit ng kaaway, di ba? Malanasan niya, mahal mo pa sa buhay. Ang ginagamit niya para matumba ka, para mainis ka, para hindi ka magpatuloy sa iyong pananampalataya. Pinag-usapan po namin kanina ni Sister Ned. Sabi ko, sabi niya, yung kapitbahay yata nila, kapitbahay no? May sakit siya. Sabi daw ng mga ibang kapitbahay niya, kaya yan may sakit. Ano kasi? Sa dagal na hindi mamatay. Kasi maraming kasalanan. Niya. Sabi ko, puntahan mo, pag-pray mo. Sabi niya, sarado katoliko. O sabihin mo sa kanya, sabi ko lahat ha, pag ayaw nilang, pag sinabi sarado, kandado, katoliko, ba, katoliko doon ako. Ano mo sabi ng katoliko? You are universal. So, katoliko din ako, bakit? Pero, ibang pagkakatoliko. Yung pagkakatoliko ko, may malalim na relasyon sa kanya. O, umpisahin mo na, sabi ko, kilala mo ang Diyos? Siyempre, sabihan na, yes. O, kilala mo ulit. O, kilala mo, alam mo yung salita ng Diyos? Siyempre, sabihan na, oo. O, ako rin. Kaya lang, lumalalim tayo. Lumalalim tayo. Ang daling magpatutuon, daling magsabi ng gano'n. Ikarin ka nung padaka, makasalanan ko. Dayaw pa rin mamamatay. Diba? Kasi ang mamamatay, makasalanan nyo. O nga, makasalanan mo dahil mamamatay, kaskan ko pa. Pero, napatawaran na tayo sa ating kasalanan. Niligtas na tayo sa krus ng Kalbaryo ng Panginoon. Kaya we have to magpursige. Magpursige po tayo, lalo tayo magpursige kaya lugot ng Ginoo. Kaya pananampalataya tamo, ang Ginoo. At lalo tayo kung maging stable, matibay. Pangalawa, dalawa lang yan. Tapos na tayo, no? Alam ko yung fight. Pangalawa. Ito, pala nilagay ko pala dito. O, mas makatatag tayo saan? So, sabi doon sa ating binasa kanina, sabi niya, maging masipag kayo, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyo hindi masasayang ang inyong pagpapagal. Kaya nga po nilagay dito, kailangan tayo kumilos, gumawa, let's work. How? Pa tayo kikilos. Yung pong buhay natin, sa edad po natin ngayong 75, 86, 60 something, yung testimony na yan ang buhay mo. Bakit ka ba nakarating sa ganyang buhay? Ang pagkilos mo, yung buhay natin, testimony po, ito na ang ginawa ng Diyos sa akin. Let's keep on working for God's glory. Wala na tayong wala na tayong papupuntahan. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Mahirap na bumalik sa dati. Pag gusto kong lalo tumibay, ang yung pananampalataya, pagpusigi ka, gamitin mo ang buhay mo bilang buhay na testigo o testimonyo na binago tayo ng Panginoon.
Pag yung ano ka, yung dumating sa buhay po natin yung nalulungkot ka, ha? Kung anong naiisip lang na pag mag-isa ka, mag-start kang magpuri. Umpisahan mo sa pagpupuri, para lalo kang titibay. Ano ba yung favorite mong kanta? Ano ba favorite mong inaawit pagpupuri sa Panginoon? Ano? Oh, ibuti-buti mo pa yun. Umpisahin mo. Ibuti-buti mo pa yun. Pag-worship ka na, ay gusto mo namang worship na medyo sumasayaw-sayaw, ano? Oh, this is the day. Pero nagpupuri ka. Bababa. 100% ang presensya ng Panginoon. Tama ang puso mo. You are longing, yung gusto mong makasama ang presensya ng Lord, magpuri ka, sumamba ka. Ano man ang hilingin mo, pagkakatiwala at bibigay sa'yo. Sigurado yun. 100%. Wala ka pang hihilingin na hindi. Basta tama ang puso, ha? Nakatuon, Lord, bababa ang presensya ng Banal na Espiritu Santo. That is 100%. Kaya nga, ano man ang hilingin mo, sa pangalan ko, pagkakatiwala ng Ama sa'yo. Naranasan nyo na yun. Amen. Marami pa natin mararanasan. Huwag pursige po tayo in doing the will of God, working for the Lord, paglilingkod sa Kanya, at magpuri sa Kanya. Amen? Okay. Number 2, ang pagpupursige ay nagbibigay ng kasiyahan. Kasiyahan ba? Satisfaction. Tama? Tama? Diba? Nagbibigay ko ng kasiyahan sa buhay. Nasisiyahan ba kayo sa buhay mo ngayon na nakikristo? Kasi nagpursige ka, hindi ka umalis, hindi ka nag-backslide. Lalong umaapoy yung puso. Sabi ka kanina, mainit sa labas. Pero kahit mainit na nararamdaman natin, lalong umiinit yung puso natin sa pagmamahal natin sa Panginoon. Amen. Kasi yung binigay ng stability sa akin, we are being satisfied sa lahat ng ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa buhay niya. Hindi tayo magsasawa. Kaya kami awit, di ba? Hindi ako magsasawang purihin ka. Kahit kailan di ka magsasawa. Why? Kasi nararanasan mo. Nararanasan mo ikaw. Nakikita mo sa buhay mo. Nakikita ng ibang tao sa buhay natin. Kung sino ang Diyos nating pinaglilingkuran. Hindi tayo nagsasawa. Kung kaya ang magsawa sa atin. Wala. Di ba? Di ba? Siya magsawa sa atin. Kasi, conditioned. Pwede siya magsawa. Conditioned niya. Dumarating sa punto po natin na magbusit. Hindi nga magbusit kayo. Pero may busit ka mo rin. Kahit minsan, pero may busit ka. Pero kaya, magsawa siya. Minsan nakikita mo, nagsasawa ka siya, nakakainis ka mo. Diba? Pero siya, kahit yung nakikita niya sa atin, minsan, nasa service ka, nakikita ko kaya sa CTC. Lalaki na, nandun siya. Bababasa na ako, kakatuloy ko siya. Hindi naman dito. Lakas pa naman gano'n. Ano kaya? Purutin sila ng Panginoon. O kaya, hoy, umatindot ka. When you hear God's word, when you worship God, meron kang excitement sa puso. There must be satisfaction inside you. Diba? Kailangan kang masiyahan. Kasi naririnig mo yung boses ng Diyos through the preacher. Naririnig mo ang boses ng mga anghel ng Diyos, ang mga anghel through the worship of His people. Kaya lang, hindi siya nag-worship. Minsan, talaga gusto mong bumaba. Sabi ba niya, no? I'm not condemned. Eto pa, ganyan lang siya. Nakatingin lang gano'n. Hindi man mabuka yung kanyang bibig. Sabi ko, Lord, that's that person. Ipon mo po siya. Kasi kailangan ang gawin ko, manalangin ako. Ipon mo po siya. Sabi ko, tinatanggal ko sa kanya yung walang pagka-interesensya nito.
Minsan makikita mo, mayroong gumagano sa bibig niya. Hindi nakikita ko, nakikita. Gumagano sa kanyang dito, tenga. Pero may gumagano dito. Sino kaya yun? Palagay nyo. Sino kaya yun? Palagay nyo. Ha? Espiritu ng kaantukan. Nasa taso, nag-aaral po ako, nag-intercede ako sa mga ito. Bakit? Hindi ko ba nasisihan na rinamig mo yung boses ng mga anghel through the children of God, through sa ating pong kongregasyon, boses ng mga anghel. Maririnig mo boses ng Diyos through the word na ginagamit ang kanya pong mga pastor, mga. Tapos, talagang gusto mong bumaba, pag nakikita ko yung gano'n, walang kasiyahan ng kanilang puso. Walang kasiyahan ng kanilang kaluluwa at espiritu sa gawain ng Diyos. Pero pag nagpursige tayo, gisingin mo ang sarili mo, nagpursige ka na magpuri, magparangal sa Diyos, maginig ng kanyang salita, Lord, tulungan mo. Kasi atin kaya tutulungan ka ng Diyos. When we persevere, nagpursige tayo sa lahat ng ating ginagawa for His glory, para sa Kanya, hindi tayo mabibigo kahit anong gawin ng kaaway. Sa trabaho, kahit saan kayo. Kahit saan kayo. Sa trabaho natin sa bahay, magpusigit po tayo. Minsan yan, kung naglalaba kasi ako, ano? Minsan araw lang kasi, naglaba po ako. Naglalaba po ako. Kasi kung naglaba ako, inuusot ko po yan. Inababad ko muna ng magdamag, ng tubig, na may suka, at ng may sabon. Kinabukasan, lalaman ko. Sumasakit yung dito ko, sabi ko, at iwanan ko. Pag hindi mo kulang magagawa. Ang anong ginagawa ko, tatayo po ako. Kasi naglalaba ako sa kanila, tatayo po ako. Pag tumayo ako, aawit na ako. Pinang gusto kong awit. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Gagano lang po. Hindi na mawawala. Ay, nakikita ko po, kung puso ko, yung ginagawa ko. Hindi ko pinagpapatuloy yung ayaw kong gawin, yung gusto kong gawin na tama na, mahiga lang ako. Hindi. Walang mangyayari, di ba? Eh, pag nag-uri ka, sumayaw ka, pinarinig mo sa Diyos, nawawala lahat. O tapos na ako. Magsasampay ka na. Diba? Kaya, lahat ng ginagawa natin, physical man, spiritual, that's pagpursige po tayo for the glory of God. Huwag po siya, huwag na natin tingnan yung nangyari nung una, daddy, malungkot, oo, malungkot. But when you know, that it is God's will, mangyayari at nangyayari. It's God's will, masaya ka. Kasi sinong nasasaktan? Ikaw. Sinong, sabi ko nga doon sa isang kaibigan ko, attorney, hanggang ngayon, 60-something na siya. Pag po nakikita kami, sabi niya, Pastor, okay mo ko, ati ko, yung asma ko, yung ganito ko, pagdaan niya, sakit. Attorney, gusto mo mawala yung sakit mo. Siyempre, okay, gawin mo ito. Ano? Patawarin mo yung tatay mo. Bro, hanggang ngayon, di ba niya pinapatawad tatay niya? O, ano sakit yan? Sabi ko, sakit ng loob. Pag may sakit ka sa loob, lahat yan. Apektado. Ay, hindi. Bahala ka. O, sabi ko, bahala ka. Matagal. Ano niya? Wala. Okay mo. Hindi mo makahinga. Baka patungan ko na sana eh. Kasi, alam ko eh, huwag mo nang tignan yung nakaraan. Sinasabi mong Kristiyano ka, yung mga hindi magandang bagay, dapat alisin na sa subconscious mind. Yan ay binayaran ng Diyos ang kasalanan natin. Napatawad na tayo. At ikaw napatawad sa ito. At tatay mo patawad. Ikaw lang hindi marunong magpatawad sa ito. Patawarin mo. Kaya huwag na po natin tingnan yung mga nakalipas. Let's magpursige po tayo sa tama. Sa alam po natin, mabibigyan parangal ang Diyos sa buhay natin. Why? Because it will give us stability and satisfaction in life. Sa buhay natin. Pag yan po ginawa natin, walang matitinag, walang kayang gawin ang kaaway sa atin. Eh nakatapos pwedeng
mag-ano, siya ay ating itutumba. Siya ang ating itutumba. Siya, sabi nga, lagyan natin siya sa ating under our feet at diba? Diba? Ipakan natin siya. Hindi siya pwedeng umapak sa atin. Tandaan po ninyo, anak tayo ng Diyos. Malakas yung, sige mo na ba pala, malakas yung Diyos natin. Hindi sa kaaway natin. He defeated death. He defeated everything. We are more than conquerors in Christ Jesus. So let's persevere. Mag-persevere po tayo sa tama. Ang po natin tama. For the glory of God, walang magagawa ang kaaway natin. Amen? Amen? God is good. Amen. Sige, palapang po natin ngayon. Kaya nga po. Perseverance gives stability. We must keep on working. We must keep on worshiping. Perseverance gives stability. Life that is just before God. Life that is joyful because of God. O, diba? Hindi na natin nag-aalok. Ano? Diba? Bakit? Ang buhay na maganda, paganda ng maganda dahil kay Kristo. Diba? Dati hindi naman magandang buhay natin eh. Hindi magandang buhay natin. Pero ngayon, gumanda, gaganda pa. Wala nang gaganda pang buhay. Buhay na na kay Kristo. Amen. Lahat tayo na namin. Ama, salamat po sa umaga ito. Sa lahat ng bagay, Panginoon, para sa ikapupuwi ng dakilang pangalan. We will persevere sapagkat sa aming pagpupursige, lalo kami nagiging matatag. Hindi kami kayang buwagin ng kaaway. Sa aming pong pagpupursige, Panginoon, nagbibigay ng kasiyahan sa iyo at sa aming pong buhay. Kaya, O Diyos, ang dalangin ko sa aking mga kapatid, patuloy mong subaybayan, basbasan ng mga buhay po namin, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kalakasan, ayon sa iyong pinagpapalang araw-araw na salita mo namin. I declare blessing, I declare your miracle, I declare your goodness, I declare strength, O God. Long life, good health sa iyong mga anak, in the name of Jesus. Lahat ng gustong gawin ng kaaway, Panginoon, pinawa pa ng bisa ko sa kanilang mga pamilya, sa kanilang katawang lupa, in the name of Jesus. But Lord, bless them with your love, with your goodness, at embrace us with that power that comes from the power of love. Salamat po, aming Ama. Walang mahirap sa iyo, lahat ng bagay ay kaya. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Can you all stand and sing that song? Hallelujah. Hallelujah. You are a great God. You are a great God. Kaya umaawit ang aming puso. Sa Tagalog po natin pag-itin. Then sings my soul. Lagi po natin umawit po tayo ng buong puso. Balik natin ang parangalan sa ating Diyos na Ama. Oh, hallelujah. Kaya, Panginoon Jesus, pinupuri ka
emotion naman yan. Restoration ng pamilya. Sige, itaas mo kamay mo sa Panginoon. Narito po kami, nakataas ang aming kamay. Meron kami pong prayer request sa umaga dito. Banggitin mo sa Panginoon yung pangangailangan mo na kapatid. Lord, we need healing, spiritual healing. We need physical healing, Lord. In the name of Jesus, touch your people. Restore. Restore, Lord God. Mga buhay na minasak, ang pamilyang minasak ng pinawasak ng kaaway. We come against that, O God. In the name of Jesus. Mend every relationship, O God. Buuin mo ang pamilya. Buuin mo ang pangangailangan ng iyong anak. Bigyan mo ng kompletong kagalingan, O God. Ang iyong mga anak. In the name of Jesus. Ano aming Ama sa kalang ito? Pinararangalan ka po namin. Pinasasalamatan ka namin sa magandang ginawa at gawin mo pa sa buhay ng iyong mga anak. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po. Salamat po. Salamat. Can we sing? Kay buti-buti mo, Panginoon. Ibalik po natin parangan sa kabuti ang kapatihan ng Diyos sa ating mundo. Declare mo ang kabuti ng Diyos sa pamilya mo. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong mahal. At ang iyong hawa'y magpawalang hanggan. Kayong muling sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nababago. Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Pinuring sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nababago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti mo. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Yes, God. Kay buti. Victory ang katagumpayan ay sumasabi natin. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Sigaw mo, ako'y isang managumpay! Ako'y isang managumpay! Joy the because of Jesus! Ulitin mo, ako'y isang managumpay! Yes! Good! Tayo po'y maghahandog. Tayo po'y maghahandog. Sa message po ni Pastora kanina, na-bless po tayong lahat. Sino po yung gusto mag-share ng take-away? 2 tao man lang po. Yung take-away po nyo sa message ni Pastora ngayon. Take-away, yung pong word ni Lord sa inyo na nag-strike sa message ni God. Kahit senior po tayo, may lakas tayo, di ba? So, sino pong gusto magbahagi na nag-strike po sa puso natin sa message ni Pastora ngayon? 2 minutes lang po. Gusto pong mag-share bago po tayo? Yes. Sino po? Sino po gusto mag-share? Dito po tayo. Mga strong tayo, victorious person tayo. Wala pong fear. Amen. Wala pa po. Magpe-pray na muna po ako sa ating love of faith. Amen. Let's bow our heads.
Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw, kinikilala ka po namin na lahat ng bagay na namin ini-enjoy, Lord, galing sa iyo, Lord. You're our great provider, Lord. You're greatest savior, Lord. At sa oras na ito po, dinalangin ni Pastora na kung sino man may nangangailangan financially, Lord, you are our great provider. And you are greatest savior, Lord. At patuloy po po, nakapatuloy ang lahat ng pangangailangan na ngayon mga anak, Lord God. At patuloy po ang pagpapalo mo sa bawat tahanan na aming kinabibilangan, Lord. Thank you, Jesus. Tanggapin po, Panginoon, ang aming handog bilang pag-ibig namin sa iyo ng buong puso, God. Thank you, Father God. This is our prayer in the most precious name of our Lord Jesus Christ. And everybody will say, Amen and Amen. Thank you. Wala po. Na-bless ba kayo? Amen! Po, yung mga na-bless. Sali ka, Daddy. Ay, si Daddy. Oh, teka. Jackie, po ko pa. Sige. Daddy, sandali lang. Si Daddy. Sige, ma'am. Ma'am. Jackie, po ko kayo. Sabagay po ito akin, may sila ito akin, ano? Ang napulot ko po sa, ang takeaway ko po sa message ni Pastor, ayun. Kailan po sa ating mga buhay, hindi po mawawala ang problema. Tulad po ng aking misis, noong lang po ang problema niya, kung anong pambibili niya ng ulam. Ngayon naman ang problema niya, Anong niluluto? anong iluluto? Problema niya kung ano ang bibili niya. Dahil pambili na po siya. Dati walang pambili. Ganyan po mga kapatid, yung paniniwala natin sa Diyos, huwag po natin kakalimutan. Huwag yung matatag po tayo. Huwag yung matibay po tayo. Sapagkat ang Diyos, lagi nandiyan sa atin. At pangako niya, hindi tayo iwanan at hindi tayo iwabayaan. Kaya maniwala po kaya, alam ko po na pag naniwala kayo matibay at magtiwala kayo sa Kanya, siya po igagawa ng kaparaan. Marami po yun. Alam mo natin, bawat araw ay milagro. Milagro sa buhay. Every blessing is a blessing. Tama po. Pagkagising mo, milagro na kasi nagising ka. Ito ng araw. O, Daddy, o. Oo nga, sana. Kasi September, October, December, January, February, March. Pang-anim na buwan pa lang naman. Pero within that, siguro abutit ko ng 1 year na ano ito, naisip parang pero pipiliin ko ito. hindi pwedeng mabilang ko ako sa grupo. Okay, siguro karamihan sa inyo kasi sa dati naman kami ng asawa ko actually ako pa naglalagay ng pangalan sa group chat pero nag-give ako, wala akong nakakita sa akin kasi yung nangyari. Okay, to make this story short, yun na nga, I appreciate this preaching ni Pastor, hindi dahil nandito ako, nandiyan siya, pero yung perseverance. We really need perseverance to serve the Lord. Actually, alam ko yan. Sa tanda kong ito, hindi ko alam yan. Pero aatake. Hindi, kung minsan hindi natin may iwasan ang atake ng kaaway. Pero kailangan paglabanan natin yan. God give us authority to come against every word of the devil. Alam natin yan, pero kung nang sasabihin, alam ko lahat. Kasi pride yan I still ongoing pa ako. Kaya hindi tayo tatantanan ng kalaban talaga. Kailanman. Kasi nandito sa mundo, He is the Diyos. Siya ang Diyos ng sanlibutan.
nasa Bible ko yan. So, hindi niya kaya tapantanan. All we have to do is to fight. Sinong kasama natin? Kasama natin ang Diyos. Mas makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos. Kaya, persevere. Ito nga, nagpipersevere na ako. Nilalabanan ko kahit na napapaya ako ngayon, napapayak ako ngayon. Pero, nilalabanan ko talaga. So, hanggang dito na lang po ang message ko. At sige, Pastor, maraming salamat po sa encouragement. Pag hindi yung umpisahan, hindi mag-spark, pag nag-spark ka lang, lagulan na yung mga bitaw, yung bitaw na mo. Take away po. Nagsisimula pa lang po yung fellowship natin. Umiikot-ikot na ako kina Sister Yoli at saka si Maricong Mirna Ginto. Masakit po sa kinura. Sabi ko gano'n. Pero salamat po. Nag-persevere po ako. The more po na sumasakit, lalo ko pong tinataas yung aking kamay sa Panginoon. Tama-tama po yung fellowship natin. Talaga, we have to worship. Sa pag-worship pa lang po, mawawala na po yung sakit. Tapos, umiinom ako, bisa po, mapaling ka. Mamapong, baka malusaw to. Unahin ko muna yung malamig, tapos sinimix ko. Yung kayang-kaya ko ng sikura. Glory to God po. Dumighay ako 2 beses. Sabi ko, lalo na po ngayon, alam ko, pag nag-testimony tayo, ipapatutuot po natin na talaga po, kahit ganito po yung edad natin, talagang alam po imposible kay Gino. At praise God po, this year 2024, talaga po yung atake nga ng kaaway, di ba? Last year, naka-aksidente po kami. But, January 5, noon January 4, January 5, naano po yung asawa ko ng dragon fruit. Ayun, ang tagal po namin sa ospital. Alam nyo, yung value, nasimot na yung pang-ano ko ng gate, yung pamintura, tsaka lahat-lahat. Sabi ko sa anak ko, anak, nagpapanik si anak. Anak, mag-morning watch muna tayo. Sabi ko, we can cross over. Sabi ko gano'n. But glory to God, yung pong nagastos namin dun sa ospital noon, 100 plus, glory to God po, may nag-text sa amin, yung kapatid niya, May, sabi niya, magpapadala kami. Pinalitan po ni Lord ng 100,000. No? Kanya, yun po. O sabi ko, yung 50 i-save muna. Yung 50 magpapintura na tayo dahil nagastos ko. Kanya, alam po, imposible kayo. Minsan susubukan nakatamo po. Pero talaga, nandun pa si Sister Tess noon, dinalaw po niya yung asawa ko. Kanya, sabi ko sa asawa ko ngayon, God, sa edad natin ito, sabi ko gano'n, dapat spiritual na tayo, hindi tayo puro physical lang. Sabi ko, kanya, kung hindi mo ako sasamahan, si Yaya ang isasama ko, kasi pupunta pa tayo sa Good Shepherd. Kanya, glory to God. Ayun, nag-harvest po siya ng pumatsili. Era kadinan, ni Pastor Indinan ko. Okay, glory to God. Glory to God. Okay? Wala na po. Ating po. Praise God. Waiting is not an option. So, nung mag-persevere tapo, talagang gawa ng milagro din. In any situation can life tamo. O kung ng tamong instant rock road, we will experience problems, anything that the devil want to pursue in our life. But God is good. Sabi natin kung pastora meron ng dinaba, kaya na naman po kanong sitwasyon, napulot niya po kaya nasawa ng pastor Herbert. Sabi nga ni Kumare, sabi niya, in whatever situation, remember that the best is yet to come. Salamat. Amen. Amen. Ating baba? Wala na. Tigdotan. Pasalamatan tayo ng hindi.
Salamat po. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are so great, O God. You are so great. You are so faithful, Lord. Madalas po, hindi kami maging faithful, but you are there, a faithful God. Susubaybayan na kami. Pagkagising na namin nga kami, sinusubaybayan mo na kami. Hanggang sa matulog kami sa gabi, nariyan ka. Habang kami nagpapahinga ng tutulog, binabantayan mo. Salamat sa pag-ibig mo na namin umaakap sa amin. Lord, katulad po ng the heart of your words is love, because that is you, Lord. God is love. Because of your love, we are here. Sa pag-ibig mo, ako'y nagkakaisa. Nagkakatipon at pupulong at paparangalis. Salamat sa patutuo na yung mga anak. Alam ko po lahat sila meron kanya-kanyang patutuo. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ang Diyos na mapagmahal. Ang Diyos na tumutugon ng bawat problema. Ang Diyos na tumutugon sa bawat pangangailangan ng mga anak. Salamat po sa kayong kaputihan sa bawat isa. Bless the food, O God. Pagpalain mo po ang mga pagkain namin tatanggalin ang galing sa iyo. Ito'y isin mo at mabigay kalakasan sa aming lupang katawan kung lalo ka namin mapaglingkuran ng buong puso. Asambakan namin ng buong puso. Life is short. Life is short, but Lord, because of you, nagkakaroon kami ng pag-asa sa aming pong buhay. Thank you, Lord. Bless everyone who has us in fellowship with one another. This is our prayer, Father. In Jesus' mighty name. Amen.